mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Ako muna makakasama nyo ngayon. Solo flight muna si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Sa ngalan ng aking partner, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Parang malabo yata tayo sa may Facebook Live ngayon. Pero sana maayos yan, ha? Napakaganda po ng ating topic ngayon dahil pag-uusapan po natin ang tungkol sa pangangaliwa. Parang gusto ko kumanta ng aray, aray, naku. Guys, sakit naman ng ginawa mo. Medyo kinapos lang po eh. Maganda lang ang boses pero hindi magaling kumanta. Ganyan po ang nararamdaman ng mga napasok sa relasyon ng pangangaliwa. Lalong-lalo na kung kayo po ay kasal na, may mga anak, tapos may makikilala ang iyong esposo na iba at siya ay maaakit. May isa pang kanta, yung tukso! Tukso, layuan mo ako! Dapat naman tukso, hindi nilalayuan yan. Dapat to talaga hindi na pinapansin yan. Kasi pag pinansin mo pa, tapos saka kalalayo, wala rin, di ba? At karamihan po sa mga nagme-message sa atin sa ating mga social media platforms, social media accounts, especially sa TikTok, sa DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page, sa page ni Attorney Cam, ganito po ang mga katanungan, no? Very, 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 very usual. Attorney Cam, nahuli ko po ang aking asawa na may ka-text na iba. Nagbibigayan sila ng mga malalaswang picture. Sapat na po ba ito para akusahan ko siya, kasuhan ko po siya ng kasong concubinage? O kaya yung misis ko na nangaliwa. Nakita ko po na meron siyang lambingan sa cellphone. Sapat na po ba ito para kasuhan ko siya ng adultery? Ang pinaka-basic po kasi, karamihan sa mga kababayan natin, pag nangaliwa, ang sabi agad, adultery yan, adultery. Pag lalaki po ang nangaliwa, no, at pumasok siya sa tatlong sirkumstansya sa kasong concubinage, ang tawag po doon ay concubinage. Ano po? Kapag misis ang nangaliwa, nakipagtalik sa lalaking hindi naman niya asawa, so ang tawag po doon ay adultery. Okay? So pag mister nangaliwa, maaaring makasuhan ng concubinage. Misis nangaliwa, maaaring makasuhan ng adultery. Pero, eto, paano yung kalakudidang o kaya ay mistress nung lalaki nung nanangaliwa, no, nung mister na nangaliwa. So ang kaso rin sa kanya ay concubinage. At ganun din po, no, doon sa kalaguyo ng misis na nahuli na nakipagtalik sa misis at alam niya, no, with knowledge, no, meron siyang kaalaman na ang babae po ay may asawa. So siya rin po ay kakasuhan ng adultery. So dalawa sila, no? So clear po sa atin yan, ha?
yung kaso ng pangangaliwa, concubinage, at adultery. So, sa katanungan na, yung text message po ba, okay na ba yun? Makukonvict kaya siya? Makukulong kaya siya sa kasong pangangaliwa? It's either concubinage or adultery? Dos Compañeras. Well, the answer is no. Maaaring ano lang to, no? Mga kasama sa ebidensyang may papakita, pero hindi kasi po ito pumapasok sa elemento, no? Ng tinatawag natin ng pangangaliwa. Tandaan po ninyo, no? Sa concubinage, dapat unang-una, ibinahay po ang kanyang mistress sa conjugal dwelling ng mag-asawa, no? Halimbawa lang, si Mrs. ay nagtatrabaho abroad para sa kanilang pamilya. Si Mr. Doon tira ang Mrs. sa bahay nila. So yun, pasok yun sa kasong concubinage. Pangalawang circumstansya, kung halimbawa po, no, si Mr. ay ibinahay ang kanyang mistress sa ibang lugar, no? At sila po ay nagsama doon at ang pagkakakilanlan doon ay sila ay mag-asawa. Pasok po yun sa kasong concubinage. At ang pinakahuli po, ayan, no, sila po ay yung tinatawag na sex under scandalous circumstance, pero hindi naman po ito literal, no? Ibig sabihin, pinaglalandakan po nila, no, na silang mag-asawa kahit hindi naman po talaga sila mag-asawa, kakilala, kaibigan, at kung kani-kanino pa. So, maaaring pasok din po yun sa concubinage. Now, sa katanungan na, yung mga text messages, yung mga nababasa nyo sa mga PM private messages, okay na ba ito? Hindi po ito nagpapatunay pa, no, ng kasong concubinage. Again, kailangan pumasok doon sa tatlong circumstansya na binanggit ko. Nakikipag-chat lang siya, pero hindi naman niya binahay, hindi po pasok sa kasong concubinage. Nagpapalitan na sila ng picture. Ano kaya inisip nila, no? Picture ng mga medyo hindi maganda at kaakit-akit sa mata. Ibig sabihin, mga lalawswang picture for their eyes only, mga ganon, no? Hindi rin po ito pasok dun sa, hindi man sila nagsama, hindi naman sila nagtatalik, no? Ganun ba? So, maaaring hindi po ito konkretong or solid proof of evidence for concubinage. Okay? So, ganun din po sa adultery, no? Kung si Mrs. ay nakikipag-chat sa mga afam. Tapos, nag-I love youhan sila. So, hindi rin po ito maaaring sapat na dahilan para kasuhan ng adultery. Dahil sabi nga sa adultery, dapat po ang misis ay nakipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Magpalitan man sila ng mensahe dyan, magpalitan sila ng picture dyan, mga nude pictures nila. Huwag kayong magsasend ng ganun, especially sa mga girls. Kasi sometimes po, no, karamihan sa mga lumalapit din sa atin, mga biktima ng harassment. Bakit? Ginagamit yung mga nude pictures na binigay nila through email, tapos binablockmail sila kung sila ay may kipaghiwalay o kaya naman kailangan ganito, may bigay na certain amount of money para i-delete, no? Kung hindi, ipapakalat sa mga kaibigan, isi-send sa mga kakilala, no? Kaya dapat po yung mga pribadong mga picture ilagay nyo na lang po sa mga vault ninyo. Pwede ba yon? Hay, nako. Eto ba? Ayan. So, meron din tayong tinatawag, no, na pag-uusapan natin yung privacy of communication between husband and wife. Kasi nag-uugat yan sa mga text messages, sa mga cellphone, di ba? Ang tanong, Attorney Cam, kung halimbawa kami po ay mag-asawa na, kailangan bang ibigay ko yung password ko sa aking mga social media accounts o kaya naman yung passcode ko sa aking cellphone? Dos Compañeras. Sinagot na po yan ng Korte Suprema, sa mga kaso na kanilang mga nailathala, kung saan sinasabi nila na yung privacy po ng isang tao, Mrs. o Mr., ay hindi nawawala
kahit sila po ay naging mag-asawa na. Anong ibig sabihin na to? So, ibig sabihin, kahit kayo po ay mag-asawa, walang sapat na dahilan, no, para kalkalin yung mga text messages nang walang consent ng inyong asawa, mga social media accounts nang walang consent ng inyong asawa. Pero on my point of view naman po bilang isang asawa, ayan, bilang isang may bahay, dahil si Attorney Cam po may asawa rin po. Kami naman kasi ay open ng aking asawa. May consent naman mula sa kanya na makita ko yung kanyang mga social media accounts, alam ko ang kanyang mga passwords, and pati yung kanyang phone, no? Kasi ngayon sa mga phone, meron nang tinatawag na mga parang fingerprint, face ID, mga ganyan, no? Inilalagay ko yung fingerprint ko sa kanyang cellphone at yung pagbumukang to, nandun din sa kanyang cellphone. So, it's a matter of may consent. Kasi feeling ko naman, kung halimbawa na maibibigay sa amin, no, especially kami mga kababaihan, yung mga password, passcode, naman yun, parang it's a sign na pagtitiwala, no? It doesn't mean naman na pag hindi kayo nagbigayan, wala nang tiwala sa isa't isa. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, yung right of privacy ninyo, bilang ikaw, no, ay hindi nawawala kung kayo po ay naging mag-asawa. Yun. Dos Compañeras. So, importante po yan sa mga mag-asawa, ha? Sabihin nyo, sabi ni Attorney Cam, huwag mo titignan yung cellphone ko, akin to. Personal property ko to. Naalala ko tuloy nung ako ay umattend sa isang MCLE. Meron kaming MCLE, mandatory continuing legal education, mga reviews, no, ng mga current jurisprudence. May joke dun yung isang reviewer namin Sabi niya daw, may mag-asawa. Parehong lawyer daw, no? Parehong lawyer, nag-away. Sabi ng lalaki, siguro may tinatago, ayaw ipakita yung kanyang cellphone sa misis, lumabas yung desisyon na ito nga, ang right of privacy hindi nawawala kahit kayo ay kasal na. Sabi ng mister sa kanyang misis na abogada, Misis, aware ka naman sa jurisprudence na lumabas na nailathala, di ba? Na ang ating right of privacy ay hindi nawawala kahit tayo ay naging mag-asawa. So, ang cellphone ko, hindi mo pwedeng kalkalin to at hindi mo pwedeng pilitin ako na ibigay ang passcode ko nang walang consent. Yan. Yung isang abogadong babae, matalino din. Sabi niya, sa mister niyang abogado, oo, nabasa ko yan, mister. Pero tandaan mo, nung tayo ay kinasal tayo, ang nag-take effect nun ay Family Code. August 3, 1988. Ang ating property regime ay absolute community of property. Ang pag-aari mo ay pag-aari ko rin. Ang pag-aari ko ay pag-aari mo rin. Kaya yung pag-aari mong cellphone, pag-aari ko rin yan. Kaya akin na, buksan mo yung cellphone na yan. Dos Compañeras. So, ganun po, no? Nakakatuwa lang na pag parehong abogado ang nag-usap, nami talaga pong mga legal provisions na naiisip, no, para lang makalusot. So, yun. Kaya mga po ako nag-asawa ng abogado Baka pag nag-away kayo, pag nag-away kami, oy, mister, ayon sa revised penal code, alam mo ba? Sagutin ako ng mister ko, sabi ng ng civil code sabi ng ganito wala na, no? Pero shout out sa mga classmate ko na merong mga nakatagpo ng kanilang pag-ibig at parehong mga abogado, no? Both profession. Siguro lang yan, depende. Pwede pero depende. Pero naniniwala kasi ako opposite attracts yan. Pag ba tayo napunta doon? Kasi usapang abogado tsaka yung usapin na
tungkol sa privacy of communication. Anyway, mamaya pag-uusapan po natin yung tungkol po sa particularly concubinage and adultery. Pero para sa ating DZRH Malakas online promo, ang tanong po, no, kasi mamimigay po ako 2 winners po ng tig 500 pesos. Ano ang maaaring ikaso sa misis na nakipagtalik sa lalaki na hindi niya asawa? O, nabanggit ko na kanina yan. Kung nakikinig kayo, masasagot niyo po yan. Puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Paki-like, follow, and share, and screenshot na rin kung na-share nyo po ang ating Facebook Live. And pagkatapos po niyan, doon po kayo mag-PM ng inyong sagot. Mamaya po mamimili tayo, bago matapos ang programa, ng mga winners. Again, 2 po ang mananalo ng tig 500 pesos. Pasasalamat pa rin po ng DZRH sa lahat po ng mga tumatangkilik at laging nanonood, nakikinig sa ating programa at sa ating himpilan. Magbabalik po ang DZRH Dos Compañeras, kasama pa rin po Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ganun din po, no, batiin natin yung mga nakatutok po sa atin ngayon sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Lagi nakatutok ang ating mga loyal listeners natin dyan. Magandang gabi po kina Maricel San Andres, ayan, Zoraida Faljorina, yung mga sumasagot po doon po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page sa personal message. Ayan. Evit Sarmiento Escueta, magandang gabi. Si Daniel Katubay Liaguno, Rafi Taboy, Geraldine Lopez, Wilfredo Sinense, na taga-barangay Talugtog, Nueva Ecija. Ayan, si Lalaine Paloma and Bogs Flores. Magandang gabi po. Ganon din po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Facebook Live. Nandun din po kami kung gusto nyo pong makita. DZRH News Television, nandyan din po. Margie Lim, Saturnino Laway Sr., Jerry Sumagaysay, Benjamin Lim Leo Havares. Ayan. Nanonood sa Puerto Princesa City, Palawan, si Emma Samiliano, si Taro Moneta, listening from Bulacan. Magandang gabi po. At syempre ganun din po, magandang gabi kay Sir Luding Bungalinga, dyan po sa may Aquawood Resort and El Rio, sa may Candelaria, Quezon. Maraming salamat. And of course, magandang gabi rin po kila Mama Sinta, dyan po sa may Olongapo. Ayan, si Aknar Fibat, watching from Rizal. Magandang gabi, Kuya Peping. At syempre, pinagpapatuloy natin yung usapin tungkol sa napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay tungkol po sa pangangaliwa. Alam niyo po, kapag pinag-uusapan pong pangangaliwa, marami po ang nakaka-relate ng usaping ito dahil maraming mga kakilala siguro, mga kaibigan na hindi nag-work ang kanilang marital relationship. Yung iba talaga personal pa na nakakaranas, especially yung mga LDR, yung mga long distance relationship. Napakarami ko na pong nakausap ng mga kliyente, no, regarding sa pangangaliwa ng mga naiwan na mga asawa dito sa Pilipinas, o di kaya yung mga asawa na lumipad sa ibang bansa at makapaghanap buhay dahil ang kalaban daw dito ay kalungkutan, no, yung loneliness. Yan is hard to fight. At saka yung yung pagiging homesick, no, sa bayan ng Pilipinas. So, pag mga ganito pong sitwasyon, bilang lang yung mga nakaka-survive na mag-asawa at nagiging matibay pa rin ang relasyon kahit sila po ay magkahiwalay, nasa magkabilang panig ng mundo. Kaya saludo tayo sa mga yan. Pero pag usaping yung mga kasuhan na, dahil syempre kapag galit na po ang isang esposo na iniputan sa ulo, talagang puro ang iisipin po niyan. Anong kaso? Attorney, anong kaso? Meron akong ikukwento. Real talk po, no? Meron akong kakilala na nasa ibang bansa. Lalaki po ito, no? At ang kanyang misis ay
nangaliwa, no, dito sa Pilipinas. Nagulat na lang siya, meron silang 3 anak, no? Ang sabi ng mga anak niya, pa, bakit laging pumupunta dito yung kaibigan ni nanay? At dito po natutulog. Tabi po sila sa kwarto. Naloka yung aking kliyente sa ibang bansa, no? Parang ang gusto niya, muwi ng Pilipinas at i-video, no? Yung pagtatagpo nung dalawa at ganun din, no? I-video kung halimbawa pupunta sila ng motel, susundan niya daw, yung mga ganun ba, no? Nakalungkot na. Eventually, sila po ay naghiwalay din. At yung mga bata po, no, ay iniwan ng nanay, so nasa kusadiya nung lalaki. Hay. So, gano'n, no? Paano naman po pag-usapan natin yung tungkol sa pagpapatawad, no? May mga iba po na hindi naman sa pagiging martyr, no? Talagang gusto pa rin na buo ang pamilya. Baka naman itong aking esposo ay nalungkot lamang, kaya naghanap ng ibang kalinga. Che! Anyway, mga gano'n, na paniniwala na hindi kaya namin ito maayos pa. Ito ay isang hamon lamang sa aming journey bilang isang mag-asawa at ayaw kong matanggalan ng tatay o nanay ang aking mga anak at gusto ko ay buo pa rin kami. So ang gagawin po ang nangyayari, no, pinapatawad po, no, yung mga esposo nila. Ang problema, hindi nila mapatawad yung mga nanggulo sa relasyon nila, sa mga nakisawsaw sa relasyon nila. Di ba sabi ko, di ba kahapon, it takes two to tango lagi. So, marami rin pong mga kliyente na nagme-message sa atin na, Attorney, gusto ko pong kasuhan ng adultery yung lalaking nakatalik ng aking misis, yung kanyang kalaguy, yung kanyang paramour. Kakasuhan ko po siya ng adultery, pero yung misis ko, pinapatawad ko na po siya dahil mahal na mahal ko po siya at ayaw ko kung maiwanan o mawala ng nanay ang aking mga anak o supling. Pwede ba yun? Siyempre, ang sagot po dyan ay hindi po, no? Kapag kayo po ay magpapatawad, dapat po, dalawa po silang papatawarin ninyo. So, it's either patawarin nyo silang dalawa o hindi mo sila papatawarin dalawa. Dahil first and foremost, dalawa naman silang nagpakaligaya. Diba? Dos Compañeras. So, dalawa po ang pardon na pinag-uusapan natin, no? Isang express pardon. Kung saan sinasabi mo, sige, tayo ay magsimula ulit, papatawarin ko na kayo. At kakalimutan na natin ang ating masamang nakaraan. Basta itigil mo lang ang relasyon mo sa kanya at magbalik loob ka dito sa ating pamilya. Kalimutan na natin ang past is past, no? Pag may express pardon, doon sa dalawa, no? Sa misis at saka doon sa kanyang naging kalaguyo o baliktad, no? O kay mister at saka sa kanyang kalaguyo. So, hindi mo na sila maaaring masampahan ang kasong adultery, no? Defense na ito sa kasong adultery. Ngayon, meron din tayong tinatawag na implied pardon. Ano yung implied pardon? O makinig kayo, ha? Especially kung halimbawa, halimbawa lang naman, so si Mrs. ang nangaliwa dahil siya ay nag-abroad, dahil siya yung nag-DH sa ibang bansa at siya po ay relasyon at nakipagtalik sa isang lalaking hindi niya asawa na kapwa Pilipino. Ay, very usual. Dami-dami ko pong natatanggap na ganyang kaso. So kung halimbawa siya po ay bumalik ng Pilipinas, humingi ng patawad, pero ay may bigay yung patawad. Pero isang gabi ikaw ay pinasok niya sa kwarto, ikaw ay kanyang niromansa, ikaw ay kanyang sinuduce, at merong nangyari sa inyo, no? At paulit-ulit na may nangyayari sa inyo. Mag-uwi niya ng Pilipinas. It's considered as implied pardon na siya ay pinapatawad mo na. So kung halimbawa ikaw po ay gusto mo siyang kasuhan, so huwag ka magpapaakit. Kasi baka i-construe siya as implied pardon. Ibig sabihin pinapatawad mo siya. So yon, no? At sa mga lalaki naman po, no, yung mga
maaaring makasuhan ng adultery. Isa po kasing depensa ay hindi mo alam na ang iyong karelasyon pala ay isang may asawa, no? Isang married na tao, no? Pag ganun po kasi, minsan yung iba, itinatago na sila ay married na, tinatago na sila ay kasal na, tapos ay kipagrelasyon sa iba, as if single sila, no? So kung halimbawang may nangyari sa inyo, yung mga lalaki makinig ha, at hindi mo alam, all your life, no? At during the relationship, alam mo na siya ay single. Hindi mo alam na siya ay may asawa at na kayo ay nagtalik, no? Maaaring maging depensa na hindi mo alam, lack of knowledge na siya po ay may asawa. Ang alam mo single siya, so hindi ka maaaring makasuhan ka man ng adultery. Depensa mo na hindi mo alam na siya ay may asawa. Ngayon, paano kung inamin niya na siya po ay may asawa at mahal na mahal ka, ready siyang iwan yung asawa niya para sa'yo, and then may nangyari sa inyo? Pwede ba bang idepensa na late ko po nalaman na siya po ay may asawa Siyempre hindi na, kasi may knowledge ka na. Once you have knowledge, you stop it. Tigilan mo yan. Kapapagtalik. Dahil sasapuling ka ng kasong adultery. Ayan, sa mga kalalakihan maliwanag po ba yan? Entiendes, ha? Okay. Paano naman po, Attorney Cam, kung halimbawa, no? Yung, balikan natin yung concubinage. May mga insidente naman po na yung mga kalalakihan, dahil sila ay nakikinig sa dos kompanyeras. Nakikinig kay Attorney Cam. Sabi ni Attorney Cam, kailangan pumasok sa 3 circumstansya bago makasuhan ng concubinage. Unang-una, kailangan ibahay ang iyong misis, ang iyong mistress sa conjugal dwelling. Pangalawa, dapat ibahay sa labas ng ibang lugar at doon kayo magsama, mag-live-in at magpakilala ng house and wife. O kaya naman ay yung sex under scandalous circumstances, pinaglalandakan mo talaga na kahit kanino siya ang asawa mo, kahit hindi naman, di ba? So, maaari bang hindi gawin ng mga lalaki yun? Pero, sila ay makikipagtalik na lang kung kailan nila gusto at hindi naman sila makakasuhan ng kasong concubinage. Magandang katanungan yan, ha? Kasi may kakilala ko iba Sabi pre, pag ikaw ay ng babae, unang-una mong gagawin, wag mo ibabahay. Pangalawa mong gagawin, dapat pag nahuli ka ni misis, wag kang aamin. Mga linya ng mga kalalakihan Oy, makinig kayo ha, kala nyo di ko alam yan ha. Dami kong kakilala mga linyahan na ganyan. So pag lalabas kayo, pards, pwede naman sa mga mga 3 hours. O kaya yung mga promo. Hindi ka makakasuhan ng kaso concubinage. Maaring tama kayo doon, hindi ka makakasuhan ng concubinage. Pero kung mapapatunayan na ikaw ay nakikipag sexual intercourse, nakikipagtalik, nakikipagniig sa hindi mo asawa, no? Na hindi babae, hindi mo asawa. Alam mo ba na maaari ka namang sapulin ng RA 9262, Republic Act 9262, Violence Against Women and their children. Kasi yung pagiging yung marital infidelity, pwede po yan pumasok sa psychological violence. Kasi syempre yung trauma ng misis mo, nalaman niya na kung kani-kanino kang, kung ilang beses kang naging hindi tapat o sa inyong sinumpaan. Ang hirap magtagalog, no? So, maaari kang pasukan po dito sa RA 9262. And mind you, meron po rin itong kulong, ha? So, yung mga kalalakihan, nakala nyo, lusot kayo sa concubinage. Sa pool naman kayo sa violence against women and their children. So, anti-violence against women and their children, VAUC. Dapat po, hindi nyo po gagawin yan. Dapat po maging tayo, loyal lang. Pero nga akong nakita rin, sabi nila sa pag-aasawa, hindi naman ito yung end line hindi naman ito yung finish line, di ba? So pag halimbawa mag-asawa lagi na lang
sweet sa simula. Pero pag magjowa, sweet sa simula, malambing, nagde-date, ganyan. Pag gano'n na, kapag mag-asawa, finish line na, tapos na tayo, iba na ang ating mga priority sa buhay, mga anak na. Tapos eto, may makikilala ka na iba na bigla kang ma-arouse ang yung curiosity. So dapat po, yung finish line, yung pagdating sa marriage, dapat yun yung starting line. So, dapat ipagpatuloy po ninyo yung inyong mga nasimulan. Kung dati na-date mo siya sa mga restaurant, ngayon i-date mo siya sa mga hotels, di ba? Mga ganyan. So, find time to be with your partner para naman is mas maging may spice pa ang inyong relasyon. Hindi porkit meron na kayong mga anak, kakalimutan nyo ang mga misis at mister ninyo. Laging yan ang nagiging problema, no? Hindi man problema sa pinansyal, diba? So, nagiging problema pagdating na sa third party at syempre, yung pakawalan ng time sa isa't isa. So, again, mamaya po, mananalo po ng 2 winners po, no? 2 winners ng tig 500 pesos. Sagutin po ang katanungan, ano ang maaaring ikaso sa misis na nakipagtalik sa lalaki na hindi niya asawa? Yan, anong kaso yan? At saka, sagutin natin mamaya, paano naman kung yung misis nakipagtalik pero hindi sa lalaki, pero sa kapwa niya babae, na hindi naman niya asawa? Pasok ba yon sa adultery? Sa pagbabalik po ng Dos Kumpanyeras, kasama pa rin po Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. Oras po natin 15 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. DZRH Dos Compañeras. Dito sa programang ito, may matututunan ka, may mapanalunan ka pa. Nabulol pa ako 'Di ba? May natutunan ka na, may napanalunan ka pa. So, abangan nyo mamaya dahil mag-announce po tayo ng winners. 2 winners po ng tig 500 pesos. Kaya dyan lang po kayo, pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan tungkol sa pangangaliwa, infidelity, pangangalunya, no? Sabi nga, adultery tsaka concubinage. Kanina, sabi ko, paano kung halimbawa, no, yung mga misis ay nakipagtalik, pero hindi sa lalaki, no, kundi sa kapwa babae. Ito po ba ay maaaring maikonsidera at maaaring both sila makasuhan ng kasong adultery? And the answer is no. Kasi clear po ang nakalagay, no, sa ating batas na para makasuhan ka ng adultery, dapat po ang misis ay nakipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. So, siguro, no, it's time na magkaroon ng mga revisions, no, sa mga ganitong bagay dahil medyo dapat ang ating batas ay nagko-cope up din sa mga pagbabago sa ating lipunan dahil usually ngayon po, no, with the advent of technology, bakit pa hindi mabura-bura sa mga website o kaya yung mga sa cellphone natin, yung mga porn site na ang bibilis, ang dadali lang, no, i-access. Anyway, so sa mga ganito na may mga relationship, same-sex relationship, no, hindi pa siya kasi at the time na inanak ang revised penal code, sobrang luma na po ito, hindi pa ganun kaliberal ang ating community o komunidad sa mga ganitong relasyon. So again, kung halimbawa ay si Mrs. nakipagtalik sa kapwa niya babae, ganun din po si Mr. sa kapwa niya lalaki, no? So, hindi sila pasok dito sa, okay, binahay ni Mr. yung lalaki. No? Maaaring hindi sila pumasok sa kasong adultery tsaka concubinage. Ayan. May question po dito na bigyan ko lang pansin. And sabi po dito, attorney, nag-viral po ang picture ng nanay namin na nakahubot-hubad kasama ang kanyang lalaki. Okay. Nag-viral po ito sa barangay namin. Yung tatay ko po, tahimik lang kasi meron din po siyang babae. Kaming mga anak po ang apektado. Pwede po kaya kaming mag-file ng kaso sa kalaguyo ng nanay namin na adultery? Okay. Unang-una, no, yung mga anak po, no, ay hindi maaaring mag-file ng kasong adultery, no? Dahil ito po ay
ang crime po ng adultery at concubinage ay maaaring ma-file lang po ng offended spouse. Meaning to say, yung tatay nyo lamang, no? Kung siya ay offended spouse. At tandaan po ninyo, hindi lang basta ang kakasuhan po ninyo ay yung kalaguyo lang. Dapat po sa kasong concubinage or adultery, pareho po silang kinakasuhan. At kung papatawarin, pareho din dapat silang papatawarin. So, dapat clear po yun. Okay? Ayan, sa mga nakikinig po ngayon, magandang gabi pa rin po. Salamat po sa pagtutok. Tomorrow, baka makasama niyo naman po si Attorney Rina Seco. Baka hindi po ako makasama dahil meron kaming team building ng Love Radio tsaka Yes the Best Manila. Last na lang, no? Ayan, bago ko po i-announce yung ating winner para sa ating Malakas Online promo. Ano po ba yung mga grounds for declaration of nullity of marriage? Yung grounds for declaration of nullity of marriage ay iba rin po sa grounds ng annulment, no, yung annulment, no? So, usually dalawa, akala natin pareho, pero magkaibang grounds po yan. And at the same time, we're looking forward for the divorce bill, no? Dahil sa divorce law, mas marami pong tsansa, dahil mas marami pong mga provisions doon at circumstansya na maaaring pasok po kayo para mapawalang bisa ang kasal, no? Ito naman po ay para sa mga nag-struggle sa marital relationship nila, para makamove on sila pareho kasi po mahal din po talaga ang pag-file ng kasong annulment, no? At saka declaration of nullity of marriage. Kaya naman po, sa mga successful naman po ang kanilang marital relationship, keep up the good work, go, go, go. Yun lang ang nasabi. Ito na, sige na, may mga naiinip na dahil gusto nang malaman kung sino po ang ating winner sa ating DZRH Malakas Online promo. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant, mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Atin sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating DZRH Malakas Online promo, ano ang maaaring ikaso sa misis na nakipagtalik sa lalaki na hindi niya asawa? So, ang tamang kasagutan po, of course, ay adultery. First winner po natin, naka-like, follow, and share din po siya, si Jess Castro. So, 500 pesos po sa'yo. At ganun din po, second winner naman po natin ay si Luke. No, yung Luke, Luke lang talaga eh. So, Luke, congratulations. 500 pesos din sa'yo. Abangan po ninyo ha kung paano po kayo mag-claim dahil i-message po kayo ng DZRH Dos Compañeras Facebook page. At syempre sa mga hindi nanalo, better luck next time. Tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin. Mahaba-haba pa po ang ating pagsasamahan. Kaya tutok lang po kayo lagi. Patingin ko lang po si Nanay Connie Vista. Naka-arrive na po siya safely dito po sa May Manila. Shoutout sa mga kamag-anak niyo dyan sa May Virac, Catanduanes. And of course, magandang gabi kay Papa Will, kay Mama Jovita, at sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. Thank you so much! Mabuhay po kayo. Abangan po bukas si Attorney Rina Seco sa isa na namang legal education, ang Dos Compañeras edition dito po sa DZRH. Thank you. Maraming salamat. Ako magpapaalam na nakasama niyo po Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. Kung kayo po nabitin, pwede po kayong manood ng mga videos ko sa TikTok account ko. Hanapin niyo lang po, Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.